sa karamdaman. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala.
yan. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Praise the Lord! Good morning everybody, mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Muli po tayo ay naririto upang muli magsama-sama na atin pong pagsaluhan ang kanyang banal na salita na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pagpunlad ng ating pong mga buhay pananampalataya. Praise God! So samahan po ninyo ako muli sa loob ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral po ng kanyang mga salita. At bago po yan mga kapatid, bago po natin hilingin na tayo'y pangunahan ng kanyang banal na espiritu, praise God, sa kabuuan po ng gawaing ito ay atin po munang basahin yung pong naka-pin comment, Operation Tulungan, na ngayon po ang ating pong church ay tumatanggap na po ng mga donation para po sa mga biktima ng Bagyong Rolly at Ulysses, in kind or in cash, katulad po ng mga food, mga canned good or all kinds of ready to eat food, Hallelujah. Kaya pati mga used clothes, you can drop it, sabi nga, you can drop it to our church, and for cash donation you can send it through GCash or PayMaya. Magtulungan po tayo mga kapatid para po sa mga nangangailangan ngayong panahong ito, ha? Posible. Praise God, hallelujah. So magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid, purihin ang Diyos, hallelujah. Praise God, a blessed morning to all brethren out there, Brother Israel and Sister Marilu Pinto. Praise God, good morning, good evening dyan sa Canada, ha? Praise God, at sa inyong anak na si Chelsea. Ganon din po kay Brother Max Tapulaw. Good morning sa lahat ng sumusubaybay, ang sabi niya. So good morning din sa iyo Brother Max at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan. Kay Diane Lee at kina Mark, Russell at Daryl at sa iyong mga apo na sina Shikaina, Penpen at Ken. Isang mapagpalang umaga rin kay Nanay Rani Soribio at sa kanyang asawa na si Tatay Marino Soribio, ganon din kay Brother Obed Soribio at sa kanyang mga anak na sina Bob, Bimbi at Hart, at ganon din sa lahat ng kanyang mga mekaniko na nandiyan po sa Veterans Motor Shop. Praise God, hallelujah. At mula sa Ligas, Bacoor, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating mga kapatid na sina Sister Annie Diaz. Hallelujah! Ganun din sa iyong mga anak na nag-work from home, kina Jonah, Ivy at Reg. Hallelujah! And sa kanyang kapitbahay, hallelujah, kalapit bahay na si Brother Lloyd Neves at Sister Aida Neves, isang mapagpalang umaga. Sabi niya, great is the Lord in whom we have the victory. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun din sa iyong mga anak, sina Adrian at Lloyda, at sa iyong mga apo na sina Leza at si EJ. Hallelujah. Good morning din kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Hallelujah. At ganun din po sa iyong mga anak, Sister Annalisa. Purihin ang Diyos. Sabi niya, blessed morning Pastor and everyone. Thank you Pastor sa mga prayers mo. Truth still prevails. God bless us all. Amen. Glory to God in the highest. Amen. Hallelujah.
Purihin ng Diyos. So bago po tayo magpasimula, ay at tayo po muna ay magpapahatid po ng isang luksang kalatas sa isa nating kapatid na ang kanyang anak ay pumanaw kaninang umaga. So isa pong luksang kalatas o isa pong pakikiramay mula po sa pamunuan ng sa Diyos Walang Imposible kay Sister Pilar Villamala. Ano po, sa pagpanaw ng kanyang anak. So nakalulungkot man mga kapatid, subalit kailangan tayo magpatuloy sa ating buhay, paglilingkod at pananampalataya. Awa ang kanyang ang kaaliwan ng banal na espiritu ay nasa inyong sambahayan sa Villamala family at sa mga Alvarado family. Purihin po ang Panginoon Diyos. At good morning din po kay Sister Lisa Villarico at sa iyong mga anak, Sister Lisa, isang mapagpalang umaga. Diyos walang imposible kung sa Kanya'y mananag. At tulad po ng ating ng inyong pong nababasa sa ating pong comment, ano po, ulitin ko po, tayo po ay mayroong pong sinasagawang Operation Tulungan, #Operation Tulungan, na simula na po ang ating pagtanggap, no? Praise God, hallelujah, pagtanggap po ng ating pong mga donasyon mula po sa inyo mga kapatid. Praise God, magtulong-tulungan po tayo sa ating pong mga kapatid na nasa lanta po ng sunod-sunod na bagyo. Praise God. So ano man po ang inyong maipagkakaloob, kung yan po mga delata, mga ng Diyos. Ang landas mo Yan. So pasensya na po. Ano po, nagkakaroon tayo. Medyo hindi maganda ngayon ang internet. Marami pong nangyayari. Ano po? Praise God. So napuputol-putol po tayo, pero ganun pa man ay magpapatuloy po tayo. Ano po? Gaya po ng aking pong sinabi mga kapatid, huwag nyo lang pong basta ilalike po yung ating pong Operation Tulungan. No, huwag lang basta natin i-share. Hindi, mga kapatid, tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Share po ninyo yung pong ating pong Operation Tulungan sa lahat ng inyong mga kaibigan. At sila po ay makatawang natin, makasama po natin sa misyon na ito ng ating pagtulong. Marami po tayong dapat tulungan ngayong pong panahon ito. Andiyan po sa Marikina, sa Rodriguez Rizal, sa Catanduanes, sa Cagayan, no? Praise God. Marami po sa Isabela, sa Tuguegarao. Ang daming nangangailangan ng tulong ngayon. Kaya tayo po na mga anak ng Diyos ang nararapat na magpahatid tulong para po sa lahat ng ating mga kapatid na ito na nasa lanta ng matinding bagyo. Hallelujah. Samantala po mga kapatid, tayo po muna ay dumako sa ating pong pambungad na panalangin. Hallelujah, ha? Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa araw na ito, Diyos, muli biniyayaan po ninyo ang bawat isa sa amin ng isang panibagong araw. Isang panibagong umaga na amin pong magagamit sa buong maghapon, O Diyos, upang maipagpatuloy po namin ang amin pong buhay sa araw na ito na punong-puno ng pagpapala, punong-puro ng iyong gabay at patnubay. Kaya naman amin pong iniaalay at inihahandog sa iyo ang aming mga sarili bilang isang buhay na handog. Banal at kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos,
upang sa gayon, Ama, muli ay mapapurihan ka namin. Mapaglingkuran ka namin sa iyong kaharian at kami, O Diyos, ay sama-sama, Panginoon, na amin pong maisagawa ang iyong kalooban sa mundong ito. Sa pamamagitan po ng amin pong patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Aming hiling at dalangin, Ama, muli pangunahan po ninyo kami at gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay magtuturo at gagabay sa katotohanan ng iyong mga salita. At minsan pa, marapatin po ninyo, O Diyos, na maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. At amin pong patuloy na itinataas at itinadalangin sa iyo na ang iyong mga salita, Panginoon, ay makarating sa napakaraming tao, lalo tigit doon sa mga pinagaharian ng mga takot at alalahanin sa kanilang buhay, sa mga taong sumapit sa mga pandemya at krisis, O God. Hayaan po ninyo na ang iyong mga salita ang magbigay sa kanila ng kalakasan. Magbigay sa kanila, Panginoon, ng tibay at katatagan ng kanilang mga kalooban. Gamitin ninyo ang programang ito. Gamitin po ninyo ang aming mga kapatid na nakasubaybay at nanonood na kanila pong ma-share po ito upang sa gayon, Ama, ay mabuksan sila at makilala kanila at maisuko nila ang kanilang buhay, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pong paglilingkod na ito sa Diyos walang imposible. Ngayong umaga, Ama, aangkinin po namin ang lahat ng mga kasagutan at katugunan ng lahat ng aming pong mga panalangin. At hayaan po ninyo minsan pa muli ay ang iyong kapangyarihan ang patuloy na dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan. At kami, O Diyos, ay tunay na mapuspos ng kaalaman at lumago ang aming mga buhay pananampalataya. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! So tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong pagtatalakay sa ating pong paksa na sinimulan po natin noong nakaraang araw ng Martes. Ang ating pong tinatalakay ay tungkol po dito sa pagkawasak, pagkasira, no? Praise God, yung pong tinatawag na destroyed by lacking. Dahil po sa kawalan o sa kakulangan ay marami ang napapahamak, marami ang nasisira at nawawasak ang buhay. So, nung unang araw ng ating pag-aaral ay ating tinalakay yung kakulangan ng kaalaman, lacking of knowledge. At ikalawa, kahapon po ay tinalakay po natin yung lacking of trust, kakulangan po ng pagtitiwala. At ngayon po naman, mga kapatid, ang ating po namang tatalakayin sa umagang ito ay lacking of faith, kakulangan ng pananampalataya. Siyang dahilan kung bakit marami ang napapariwara, marami ang napapahamak, marami po ang nasisira at nawawasak dahil po sa kakulangan ng pananampalataya. At alalahanin po natin, pinaliwanag ko po sa inyo kahapon po ang pagkakaiba ng trust at ng faith. Praise God. No? Yung trust po ay paniniwala natin, pagtitiwala natin sa ating pananampalataya na ito po ay ating pong magagawa. Ang anumang ating pagtitiwalaan po, praise God, ibinigay ko po sa inyo ang kahulugan ng pagtitiwala. At ngayon po naman, ito pong faith, it is a gift of God. Ito po ay kaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po ay pinagkalooban niya ng pananampalataya ayon sa kanyang sukat, no? Ayon sa sukat ng pananampalataya, at nasa sa atin na po ito kung ito po ay ating mapauunlad, kung ito po ay ating pong mapalalago. Praise God. Kaya kung maalala po ninyo,
nung ang Panginoon ay kausap niya ang mga alagad, ang tanong sa kanya, ang hiling sa kanya ng mga alagad. Alam niyo ba kung ano ang hiling sa kanya? Sabi niya, Lord, if thou, sabi niya, kung nais po ninyo, ay sabi niya, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. At kanyang isinaad sa kanyang mga alagad na kung kayo ay magkakaroon ng kasing liit man lamang ng butil ng mustasa ng pananampalataya, na nais niyang iparating sa kanyang mga alagad na ang paglago at pagpudlad at pagdagdag ng pananampalataya ay sa pamamagitan po ng patuloy po na pakikinig ng kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Ang tinutukoy ng Panginoon ay yung pong growing faith, no? Kailangan lumago at umunlad ang kanilang mga pananampalataya. Praise God. So ngayon po, dako po tayo mula po sa aklat po ni San Lucas, Kabanatang 8, talata po ay 22 hanggang 25. Ang pangyayaring ito ay isang pangyayari na kung saan sila po ay nakalulan sa isang daong. Nakasakay po sila sa isang bangka. Ang sabi po rito sa talatang 22, nangyari nga sa mga araw na iyon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatan, at sila'y nagsitulak. Datapwat samantalang siya'y nangaglalayag, siya'y nakatulog at bumugso ang isang unos na hangin sa dagat-dagatan, at sila'y nangatigib ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nagsilapit sa kanya at siya'y ginising na nagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig, at nang nagsitigil at umusay ang panahon. Pumayapa po ang panahon. At sinabi niya sa kanila, pakinggan po ninyo mga kapatid, sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? Saan? Nasaan ang inyong pananampalataya? Hallelujah! Ito po, bago naganap at nangyari, nagtuturo ang Panginoon sa kanila. Naghahayag, bago pa man sila sumakay sa bangka, mga kapatid, ay nagturo muna ang Panginoon. Nagkarit. Ang nangyari po, mga kapatid, praise God, nangyari po ay nung sila ay nalagay sa gitna ng panganib. Praise God. Natakot po sila. Kaya ang sinabi nila sa Panginoon, Panginoon, wala ba sa iyo? Tayo'y lulubog na, tayo'y mamamatay na, tayo ay mapapahamak na. Kaya nga gumising ang Panginoon at sinaway niya. At pagdaka ang sabi dito, sa naroroon ang inyong pananampalataya. Kaya nung nakita nila ang nangyari, na biglang pumayapa at tumigil ang bagyo, ay nagsimbang nilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya'y nag-uutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinatalima nila. Ito'y pagpapakita lamang na maging ang kalikasan ay nasa kontrol ng ating pong Panginoong Diyos. Walang hindi mangyayari kapag ang Diyos ay nagsalita. Walang hindi magaganap kapag ang salita ng Diyos ay ating pinanghawakan at pinanampalatayanan. Subalit, makikita po natin dito ang sinabi ng Panginoon, saan naroroon ang inyong pananampalataya. So nagkaroon po sila ng kakulangan, ng kawalan ng pananampalataya. Hallelujah. So ngayon pong umagang ito, ang nais kong ibahagi po sa inyo mga kapatid ay mga kadahilanan kung bakit nagkukulang, kung bakit may mga nagkukulang sa pananampalataya.
magbibigay po tayo ng ilang mga kadahilanan. Praise God. Una, no? Number 1, unang dahilan kung bakit karamihan ay nagkukulang sa pananampalataya, sapagkat unang-una sa lahat, kakailanganin mong paniwalain ang iyong sarili. No po? Kailangan paniwalain mo ang iyong sarili sa isang bagay na tila hindi totoo. At maaring pagtawanan po tayo, maaring tayo ay pagsabihan ng kung ano-ano, maaring tayo'y usigin dahil sa paggawa at dahil sa bagay tungkol dito. Mga kapatid, ano po? Yan po ang mahirap, no, sa takot at sa ating pong mga sa takot at sa ating pong mga bagay na hallelujah, sa mga bagay, mga kapatid, na ginagawa po natin para po sa pananampalataya, ay kung minsan hindi maiwasan na tayo po ay inuusig, na tayo po ay pinagtatawanan, kaya marahil ang iba ay natatakot humakbang sa pananampalataya. Ano po? Tumitigil po sa pagsubok, sa paggawa ng mga bagay na dapat sana'y magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos. Dahil gagawin natin ang isang bagay na tila hindi totoo, no? Yung bang imposibleng mangyari. At iyan po, mga kapatid, ay madalas ko pong nararanasan sa aking buhay, na kung saan ay tumatanggap po ako ng mga komento, no? Mga komento dito po sa pangangaral natin, dito po sa ating pong pagbo-broadcast, lalong-lalo na po doon po sa mga miyembro po ng Dating Daan. Nababasa ko po ang mga comment nila sa YouTube, ano po? Andiyan sabihan kang bulaan, andiyan sabihan kang hindi totoo, at iyan ay praise God. So marami po, no, na tumutuligsa at nagsasabi. Pero kung matatakot po tayo diyan sa mga bagay na yan, no, kung tayo aatras dahil lamang sa isang mga salita na tumutuligsa at umuusig sa atin, ay hindi tayo lalago at uunlad sa pananampalataya. Kaya nga, sabi rito, no, sa Mateo 10:28, anong sinabi rito? Huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay ng kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong nakapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So, ibig pong sabihin, huwag tayong matatakot doon po sa mga umuusig dahil sa paggawa po natin ng mga bagay na espiritual, dahil sa ating paglapit at pagdulog at paglilingkod sa Panginoon. Yung pong ating minsan, yung iba ay natatakot magtaas ng kamay para magpuri, yung iba natatakot mag-testimony, yung iba natatakot dahil, praise God, na magpatong ng kamay sa mga may sakit, no? Dahil baka hindi gumaling, baka mapahiya sila. So ito yung mga bagay na pumipigil, no? Dahil nga kakailanganin natin paniwalain ang ating mga sarili sa isang bagay na tila hindi totoo. Kailangan natin ipairali ng ating pananampalataya. At para sa iba, ito po ay isang napakahirap, no? Napakahirap. Hallelujah. Na isang bagay na gagawin ng isang nais lumago at umunlad sa pananampalataya. Pero kailangan po natin gawin upang sa gayon madagdagan ang ating mga pananampalataya. So yan po ang unang dahilan, no, na kailangan paniwalain po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na parang imposible. Hallelujah. Ikalawang dahilan, mga kapatid, kung bakit kulang sa pananampalataya ang mga tao, ay dahil ang mga bagay na ating naririnig, nakikita, hinahawakan at naalalasahan at naaamoy ay hindi batay sa pananampalataya. At mas madaling
paniwalaan at ipamuhay. Ibig pong sabihin mga kapatid, dahil ito ay nababatay sa ating laman, at mas madali para sa tao ang sundin ang gusto ng laman. Ano po? Praise God. Para sa tao ang sundin ang gusto ng laman. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na magsipanalangin dahil may pagnanais ang espiritu, ngunit mahina ang laman. So, ibig pong sabihin, kaya nagkukulang kasi mas malakas ang hatak ng ating laman. Mas malakas ang hatak ng pita, yung lust of the flesh. Amen po ba? Mas madaling maniwala sa naririnig, sa nakikita. Mas madali nating maia-apply o mas madali nating matatanggap yung mga bagay na nahawakan at nalalasan at naamoy po natin. Dahil ito'y hindi batay sa pananampalataya, kundi ito'y nababatay sa kagustuhan ng ating laman. Kaya nga si Thomas nang makita niya ang Panginoon, hindi agad-agad na siya'y naniwala. Kailangan pa niyang mahipo ang Panginoon. Kailangan pa niyang mahawakan ng mga sugat ni Jesus para maniwala siya na nabuhay nga ang Panginoon. So, ang kanyang prinsipyo ay kailangan muna niyang makita. To see is to believe. But God's principle, iba ang prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Diyos is to believe is to see. Baliktad sa prinsipyo ng tao. Amen? Hallelujah! Kaya nga, para tayo ay lumago at umunlad, sinasabi po ng Galatia 5:16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Lumakad daw po tayo ayon sa Espiritu. Kung gusto po natin na madagdagan ang ating pananampalataya, kung gusto nating umunlad at lumago sa ating pong pananampalataya, ay kailangan po nating lumakad sa Espiritu, kapatid. Hallelujah. So yan po ang ikalawang dahilan na mas malakas ang hatak ng laman. Kaya hindi ho lumalago ang karamihan sa mga Kristiyano. Ikatlong dahilan bakit kulang sa pananampalataya ang mga tao, mga kapatid, ito ang sinabi. Sapagkat ang tanging paraan lamang upang madagdagan ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagkuha ng ating mga aksyon, salita at saloobin na nakahanay sa salita ng Diyos. At ito'y laban sa kilos, salita at kaisipan ng karamihang tao sa lipunan. Mga kapatid, ibig pong sabihin, para ikaw ay lumago, para ikaw ay umunlad, mga kapatid, ay ipinakikita rito na anuman yung ating pong mga ginagawa, no, para madagdagan ang faith, kailangan bawat kilos, bawat galaw at pananalita ay nakabatay, nakaugnay sa kanyang mga salita. Yes, in line with His Word. Praise God. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, malabo na tayo ay umunlad. Kaya nga sinabi sa Colosas 3:17, ano sabi po rito mga kapatid? At anuman inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ni Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hallelujah! At ito'y, sabi nga, laban sa ikinikilos at sinasabi at iniisip ng karaming tao sa lipunan. Dahil dito, sinabi ni Santiago, no po, sa Santiago 4:4, kayong mga mangangalo niya, hindi ba ganinyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Ibig pong sabihin, hindi ka lugod-lugod sa Diyos.
kapag tayo po, mga kapatid, ay hindi po natin gagawin ang mga bagay na naaayon sa salita ng Diyos. So bawat kilos, bawat salita po natin, bawat galaw po natin, bawat anumang bagay na gagawin po natin, gawin po natin lagi para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong aayon, no? Huwag tayong aayon sa ginagawa ng mundong ito. Praise God. Bagamat ito ay laban, no? Laban, no? Sa mga ginagawa ng mga tao rito sa mundong ito, dahil karamihan, no, sa mga tao sa lipunan ay kumikilos at nagsasalita at nag-iisip ng mga bagay na makamundo, which is contrary to God, na sinasabi ng Panginoon na huwag tayong aayon sa takbo ng mundong ito, kundi magpalit na po tayo ng ating kaisipan upang malaman natin kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ikaapat na dahilan, kapatid, ikaapat na dahilan kung bakit kulang ang pananampalataya ng mga tao, sapagkat masasabi ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsukat ng iyong mga ginagawa, iniisip at sinasabi para sa kanyang salita. Kaya ang pananampalataya ay pinatutunayan ng pagkakaugnay ng lahat ng tatlo, hindi lamang isa o dalawa. Kapatid, no? Kailangang magkakasama, magkakaugnay. Yung pong ating pong aksyon, yung pong ating salita at pag-iisip. Hindi po dalawa lamang sa tatlong ito, hindi po lamang isa sa tatlong ito, kundi lahat po, mga kapatid, na sinasabi po dito, praise God, na yung pong ating pananampalataya ay ipakita natin, ipamalas po natin sa pamamagitan po ng paggawa. Pananampalatayang may kalakip na gawa, doon susukatin ng Diyos ang pananampalataya. Hallelujah. Para masabing ikaw ay lumalago, ikaw ay umuunlad, ikaw ay hindi nagkukulang, kailangan makita sa gawa. Di ba yan ang sinabi sa Santiago 2:18? Sabi ng Santiago, Kabanatang 2, talatay 18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Na para bagang sinasabi, mga kapatid, anong saysay na sinasabi mo na ikaw ay may pananampalataya kung hindi mo naman gagawin? Kapatid, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Yes, walang saysay. Kailangan may kalakip na gawa. Amen? Doon tayo sinusukat ng Diyos. Doon tinitignan ng Diyos kung tayo nga ay mayroong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Yan po ang ikaapat na dahilan. Ikalimang kadahilanan, bakit kulang sa pananampalataya ang mga tao? Dahil kailangan pong pakawalan ang mga miyembro ng pamilya at kaibigan na nabubuhay pa rin ayon sa laman. Ibig pong sabihin ng pakawalan ay kailangan po natin hindi sila ang maging hadlang, maging balakid sa paglago mo, no? Sabi rito, kung hindi ay gagamitin sila ng diablo laban sa iyo upang maiwasang lumago ang iyong pananampalataya. Yes, maaring gamitin sila. Kaya kailangan dumistansya, kailangan umiwas doon sa mga taong hahatak pababa sa iyong pananampalataya. Amen?
Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mateo 10:35, sapagkat ako ay naparito upang paghiwalayin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang mga manugang na babae laban sa biyenan niya. Ibig pong sabihin, may mga pagkakataon sa buhay po natin na sila ang nagiging dahilan kung bakit may mga Kristiyano na hindi makapagpatuloy sa paglago at pag-unlad dahil sa pag-uusig. Praise God. Hindi tayo, kumbaga, dahil sa ating pong paggalang at pagrespeto sa kanila, di ba? Makikita po ninyo mga kapatid, praise God, kung ako po ay nagpadaig sa kagustuhan ng aking ama, no? Totoo yung sinasabi rito na ng Mateo 10:35 na ako po ay nahiwalay, no? Kumbaga sa aking ama dahil po sa aking pananalig at pananampalataya. So, tiniis ko yun dahil alam kong hindi naman loloobin ng Diyos na ako'y tuluyang mahiwalay sa aking ama. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. So, ganun din po mga kapatid. May mga pagkakataong sa miyembro ng ating mga pamilya, mga kaibigan po natin, na sila ang nagagamit ng kaaway upang tayo ay maiwasang lumago sa ating pong mga pananampalataya. Na kung minsan dahil sa mga relasyon ng mga kaibigan, mga malalapit sa atin, hindi natin maiwasang makisama po sa kanila. Tama po ba? Hallelujah! Kaya sinasabi po rito mga kapatid, sila ang nagiging instrumento upang ikaw ay hindi lumago, upang hindi madagdagan ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Praise God! Ika-anim na dahilan, bakit kulang sa pananampalataya, mga kapatid? Bakit nagkukulang sa pananampalataya ang ibang mga Kristiyano? Pakinggan po ninyo, sabi dito, sapagkat ang pera, kapangyarihan at katanyagan ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, lalo na't siya ang nagpapahintulot dito. At saka ayon sa salita ng Diyos, ang mga bagay na iyon ay maituturing na isang sumpa. Yes! Hallelujah! Kaya nga 'di ba binanggit ng ating Panginoon sa Mateo 19:23 na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ng isang mayaman ay mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Ibig kong sabihin, dahil sa pag-asa natin, umaasa tayo sa ating pera, umaasa tayo sa ating kapangyarihan, umaasa tayo sa ating katanyagan, sa ating lakas, sa ating sariling kakayahan. Kaya tumitigil ang paglago at pag-unlad ng pananampalataya dahil nababaling ang ating atensyon sa mga bagay na material. Anong sabi ni Pablo sa unang Timoteo 6:17 hanggang 18? Pakinggan po ninyo. Sabi niya, pagsabihan mo ang mayayaman sa sanglibutang ito, sabi niya, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. So maliwanag po Diyos ang nagbibigay. At yan ay para sa ikagagalak at ikasisiya ng ating buhay. Sa paanong paraan, sabi niya, o sa bakit tayo pagpapalain ng Diyos ng sagana, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ayan po kaya nga may operation tayo ngayon, tulungan. Itong sinasabi po rito, mga kapatid. Ang sabi rito, maging mayaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Kayo ho ba mga kapatid, ay nakahanda na sa ating operation tulungan?
Ha? Handa na ba kayong yumaman sa mabuting gawa? Handa na ba kayong mamigay? Handa na ba kayong maging maibigin sa pamamahagi? Praise God! Hallelujah! Dahil kaya hindi umuunlad, umaasa sa kanilang kayamanan. Kaya sabi ng Panginoon, mga kayamanang di nananatili. Hindi nananatili Kaya ang nais ng Diyos, ang asahan natin ay yung pong kayamanang pangwalang hanggan. At yan po ay ang ating mabubuting gawa. Ang tayo ay maging kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Hallelujah. Hinding-hindi ka lalago at uunlad sa pananampalataya kung ikaw ay aasa na lang palagi sa iyong kakayahan, sa iyong kayamanan, sa iyong mga sariling lakas. Kaya ito ang sinasabi niya, pagbilinan mo ang mga taong ito na huwag umasa sa kayamanang hindi nananatili. Hallelujah! Ikapitong dahilan bakit kulang sa pananampalataya ang mga tao? Dahil hindi ka maaring umasa sa iyong sariling kakayahan, pagsusumikap, kaalaman o bigyan ang iyong sarili ng kredito para sa pagkamit ng anumang bagay dahil ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat sa pamamagitan ng pagpapahintulot, pagtanggi sa lahat ng mga bagay. It means, kapatid, sabi nga ng Deuteronomy chapter 9, nagpaalala ang Panginoon na sabi niya, baka sabihin mo dahil sa iyong sariling lakas, kaya mo nakamit ang kayamanan. Baka dahil sa sarili mong pagpupunyagi, ay nakamit mo ang kung anuman ang kinatatayuan mo ngayon. So ito'y pagbibigay kredito sa iyong sarili. Pero anong binanggit doon? Sabi roon sa talatang 18, alalahanin mo ika ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan para makamit mo kung anuman ang iyong kinalalagyan ngayon. Kung anuman ang kayamanang tinatamasa mo ngayon, kung anumang biyaya, bagamat kamay mo ang ginamit mo, lakas mo ang ginamit mo, but it is God who gave you the capability, mga kapatid, para magawa mo yan. Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng abilidad. Hallelujah! Praise God! Kaya sinabi po rito sa talatang 12 ng 3 ng Roma, Kapitulo 12 at talatang 3 ng Roma, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa akin, sa bawat tao na nasa gitna mo, na huwag mag-isip ng mahigit na mataas kaysa sa dapat niyang isipin, kundi upang mag-isip ng matino ayon sa pagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa sukat ng pananampalataya. See? Huwag kang mag-iisip ng, sabi rito, ng higit na mas mataas kaysa sa dapat mong isipin, kundi mag-isip ng matino ayon sa ipinagkaloob ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So yan po ang yan po ang ika-7 dahilan, kung bakit tayo hindi lumalago at umuunlad, dahil umaasa tayo sa ating sariling kakayahan, pagsusumikap at kaalaman. Dahil madalas binibigyan natin ng kredito ang ating mga sarili. Abay, kung hindi ako nagsikap, kung hindi ako nag-abroad, kung hindi ako nagtapos, kung hindi dahil sa akin, hindi ko mararating ang aking kinalalagyan.
Ayaw ng Diyos na inaagawan siya ng kredito. Ang Diyos ang laging dapat na bibigyan ng kaluwalhatian. Kaya nga kung minsan may mga taong sa akin ay nagpapasalamat na sinasabi, Pastor, salamat po, napakaganda ng mensahe mo. Salamat, Pastor, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Salamat, Pastor, ginamit ka niya dahil kami ay nagkaroon ng ganito, ng ganyan. Ang lagi kong tugon po sa kanila, to God be all the glory. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Kaya kung ano man po ang inyong kinalalagyan, kung ano man po ang inyong nakakamit sa inyong buhay, lagi kayong magbabalik ng papuri sa Diyos. Huwag niyong aagawin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Ikawalong dahilan kung bakit kulang ng pananampalataya ang tao, sapagkat, pakinggan ninyo, ang demonyo ay walang pakialam sa kung ano ang paniniwala mo hanggat hindi ito salita ng Diyos. Ayan. Hindi siya makikialam kung ano ang paniniwala mo. Kapatid, hanggat hindi ito salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, pababayaan ka ng kaaway. Huwag ka lang mananalig at sasampalataya sa kanyang mga salita. Hallelujah! Yan po ang pinakikita rito. Dahil sabi ko nga, madalas po sinasabi ko mga kapatid, pakinggan po ninyo. Madalas, mga kapatid, na lagi ko pong sinasabi, na kung meron mang nais gawin ang diablo, mayroong mang nais siyang kunin sa iyo, agawin sa iyo, hindi ang asawa mo, hindi ang kayamanan mo, hindi ang kalusugan mo. Kapatid, hindi. Ang unang-una niyang kukunin sa atin ay yung salita na nakatanim sa iyong puso. Yan ang una niyang aagawin. Yan ang kanyang unang nanakawin. Nang sa gayon ikaw ay mawasak, mawawalan ka ng pundasyon sa iyong pananampalataya. Nakita ninyo yung mga alagad, katatapos lang ni Jesus doon, no, nung sila'y nasa bangka, katatapos lang mangaral ng Panginoon. Aba, imagine, nakasakay sila, hindi pa sila nakakatawid sa kabilang ibayo, samantalang, pakinggan ninyo ang Panginoon mismo ang nagsabi sa kanila, tumawid tayo, ibig po sabihin, sigurado yun makatatawid sila, dahil si Kristo mismo ang nagyaya sa kanila, at hindi sila ipapahamak ng Panginoon. At nakita naman nila kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon, nagpagaling siya. Yung pakaya na hindi sila makatatawid sa kabilang ibayo, kaya nga natulog ang Panginoon. Payapa siya. Pero itong mga alagad, saglit na sabi rito, no, matapos na marinig yung parable of sowing, no, of the word of God. Aba, tignan po ninyo yung tema ng pag-aaral nila noon, Praise God. Kung babasahin po ninyo mga kapatid, agad-agad nawala yung word sa kanilang puso, nanakaw agad. At iyan mga kapatid, ang ginagawa ng diablo. Kaya marami ang nagkukulang sa pananampalataya. Hallelujah. Tandaan po natin, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Okay? Nanakawin niya ang salita. Praise God. Papatayin niya yung iyong paniniwala sa salita ng Diyos, yung binhi na naitanim sa iyong puso, at sa gayon, mawawasak, mapapahamak, masisira ka dahil ninakaw na niya, pinatay na niya yung iyong paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi rito, mga kapatid, hindi siya makikialam hanggat ang iyong paniniwala ay hindi sa salita ng Diyos. Pero kapag ka ikaw ay nandoon ang salita ng Diyos, lalabanan ka ng diablo.
Kaya nga di ba sinabi, labanan ninyo ang diablo at siya ay kumbaga siya ay aalis, lalayo sa inyo. Hallelujah! Praise God! Amen, mga kapatid. At panghuli po, mga kapatid, na dahilan. So ngayon po, ito po mga kapatid ay dahilan pa lang ha, wala pa po tayo doon po sa kung paano po tayo magkakaroon, madadagdagan ng ating pananampalataya at nakalulungkot man, maaaring hindi ko matapos ito, papatuloy natin bukas po. Ano po? Pero sasabihin ko po sa inyo ang panghuli, pangsyam. Bakit kulang sa pananampalataya ang mga tao? Pakinggan po ninyo, dahil ang pagbuo ng matibay na pananampalataya sa salita ng Diyos ay tumatagal ng maraming taon ng pagbabasa, pagdarasal at paggawa at hindi ito, praise God, madali at hindi ito basta-basta lamang na bagay na maaring gawin ng isang tao sa kanilang oras. Amen? Praise God. Ganito po yan mga kapatid. Kayo ho ba'y nakapaglalaan sa bawat araw ng isang oras para magbasa ng Bible? Para manalangin? Para mag-meditate? Para mag-devotion? Nakapaglalaan ba kayo sa inyong sariling oras? Hallelujah. Hindi kaaya-aya sa maraming tao ang maglaan ng oras para sa mga gawain espiritual. Pero anong ipinakikita rito, kapatid? Ang pagbuo at pagtatag ng pananampalataya ay nangyayari lamang, no, kapag tayo ay gumugugol ng panahon, oras, maraming taon. Praise the Lord. Kaya nga masasabi po ninyo si pastor, gaano na siya katagal nangangaral. Mga kapatid, halos mag-aapat na dekada na. Mag-aapat na dekada na. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon ay nagpapatibay pa rin ako ng pananampalataya. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga kabilin-bilinan ni Josue, no, sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay hindi lalabas o lalayo sa iyong bibig, ngunit iyong pagnilayan araw at gabi upang iyong maingat na gawin ayon sa lahat na nasusulat doon, sapagkat sa gayoy gagawing masagana ang iyong lakad, pagkatapos ay magkakaroon ka ng magandang tagumpay. Yes! Hallelujah! Meditate therein day and night. Gusto mo ng good success? Gusto mong maging matagumpay? Kapatid, maglaan tayo ng panahon. Gumugol po tayo ng oras sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya wag po kayong manghihinawa. Wag po kayong magsasawa na makinig, mag-aral ng kanyang mga salita. Dahil dito nakasalalay ang ating pong mabuting tagumpay. Ulitin ko po, the thief come to steal, to kill, and to destroy. Ano, pastor, ang kanyang nanakawin? The word na nakatanim sa iyong puso. Papatayin niya yung pundasyon ng iyong paniniwala sa salita ng Diyos. At kapag yan ay nawala na, namatay na yung pundasyong iyan, doon na magsisimula, kapatid, na ikaw ay mawasak at masira. That is why destroyed by lacking. Destroyed by lacking. Lacking of what? Lacking of knowledge,
lacking of trust, and lacking of faith. Bukas, pagpapatuloy po natin ang ikatlong yugto na ito, mga kapatid, dahil hindi po natin natapos, bukas naman ay gagawin po natin, ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan para po madagdagan ang ating pananampalataya. Samantala po, tayo po ay dadako po sa ating pong panalangin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala Hallelujah. sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na. Praise the Lord. Sama po natin sa panalangin ang ating pong mga kapatid ngayong umaga nito. Sama natin sa ating panalangin si Rufino Costales Jr., Rogelio Costales, Rowena Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Ariza, Ret Meriman, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel and Arian Costales, Morgan Meriman, Connor Meriman at Kit Mendoza. Ganon din, sama natin sa panalangin po si Marilyn Estonactoc Poster. Praise God. Ganon din po si Romerico Dumlao, Diosdado Gutera, Zilda Rosales, Romelito Valdez, Sister Mir, Chuchi Yuson, Mami Lourdes Tan. Ganon din si Bimbi Soribio, Andrea Aranda. At ganon din po si Flor de Lisa Lopez at Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Elizabeth Ramirez and Family, Brian Bembiahe, Meli Domingo, Rosel Domingo. Praise God. Pwede na po natin alisin dito si Meli Domingo dahil answered prayer na po yan. At ganoon din po si Lisa Villarico at ang pensyon ng kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chidoro, Remy Costales. Sama rin natin sa panalangin ito pong mga kabuhayan, yung mga businesses ng ating mga kapatid, Skyhawks GPS, Reblic Internet Service, Mobile Device Integration Services, ganun din ang Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Chris Kit Enterprises, at yung pong architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily at car rental services nila Brother Lloyd at Brother Fred Lopez. Ganun din po yung Bimbis Lutong Bahay ni Sister Marlene Soribio. At ganun din po yung mga iba't iba pong mga kabuhayan po ng ating pong mga kapatid, yung mga online businesses nila ay isama po natin sa panalangin. So manalig po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Tulad ng ating pong mensahe ngayon, kailangan po natin ng isang matinding pananampalataya. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, salamat po sa araw na ito. Muli ay pinagpala po kami ng iyong mga salita. Muli ay nakatanggap po kami, Panginoon, ng lakas dulot ng mga napakinggan po namin ngayong umagang ito. Dinadakila at pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat tunay nga na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Narinig po ninyo, Ama, ang lahat ng mga pangalang binanggit ko at binasa ko po sa kahilingang ito, O Diyos. Iba't iba ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Iba't ibang sakit at karamdaman, Panginoon. Ngayong umaga, inaangkin po namin, Ama, ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay at kalusugan ng aking mga kapatid. Sinasaway po namin ang iba't ibang uri ng sakit. Yan man po ay cancer sa iba't ibang klase ng katawan, Panginoon.
lusawin po ninyo ang mga cancer cell na ito, Panginoon Diyos, sa kanilang mga katawan, at inaangkin po namin, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa kanilang mga buhay. Maaring may kinalaman ito sa kanilang mga puso, Lord, sa kanilang mga kidney, sa kanilang mga ugat, O God, na patuloy, O Diyos, na nababarahan ng maraming mga kolesterol o namumuong dugo, Panginoon. Lusawin po ninyo ito, hayaan po ninyong madaman nila ang kaginhawaan ng kanilang katawan, Panginoon Diyos, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Dakila ka, O Diyos, sapagkat sa iyong mga latay, ang bawat sakit at karamdaman ay nagsisigaling. At gayon din, Panginoon, ang iyong mga salita ay isinugo mo upang pagalingin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Kaya't ngayong umagang ito, we rebuke, O God, all manner of sickness and diseases right now. In the name of Jesus, O God, we declare deliverance, healing, O God. Hallelujah. Ganon din po itong mga kapatid namin, Ama, na gusto po naming mailapit sa iyo upang sila ay makakilala sa iyo, O Diyos. Baguhin mo ang kanilang mga puso. Hayaan po ninyo, O Diyos, na magpakahayag ka sa kanilang buhay. Makilala kanila bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Inaangkin po namin, Panginoon, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa umagang ito. At salamat din po sa patuloy na pagbibigay mo ng proteksyon sa aming mga kapatid na nakaranas na ng kagalingan, katulad po ni Ernie Perez, Panginoon, ni Brother Bob Atendido, Panginoon Diyos. Ganon din po, Ama, ang aking may bahay na si Rochi Dalena, ay patuloy po ninyo, O God, na siya'y ingatan ang kanyang kalusugan, ilayo siya sa kapahamakan ng COVID-19. Ganun din si Zaira, si Desmond, ang mga in-laws ko na nasa ibang bansa, sa Australia, sa Canada at sa Amerika, Panginoon. Patuloy at patuloy niyo silang i-cover ng iyong proteksyon, Panginoon Diyos. At ganun din po ang mga kapatid namin na nasa gitnang silangan, O God, ang aming mga kapatid na Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya, si Jun Soribio and family, Marvin Soribio and family, ganun din po, Panginoon, ang si Mario Soribio at si Lord, si Arnel Alpon at ang kanyang pamilya. Patuloy po niyo silang ilayo at ingatan sa kapahamakan, maging sa mga sakit at karamdaman. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa Canada, Panginoon, ang Quinto family, O God, ang De La Cruz family, ang Zobrepeña family, O God, ganun din po Sister Leia Rosas, at ganun din po, Panginoon, ang Ramirez family, at ganun din po ang Kahala family, Saludlala and family, at ang Santos family at si Sister Memia, Panginoon Diyos, ay patuloy niyo po silang ingatan at ilayo sa anumang mga sakit at karamdaman. Maging yung mga kapatid namin na nasa Scotland, si Emil Delipe at si Nice Dominguez ng Israel, O God. At ganun din, Panginoon, dalangin po namin ang biyaya at pagpapala ay dumaloy po sa mga kabuhayang ito ng aming mga kapatid, yung kanilang mga pinagyayaman na mga negosyo, Panginoon. Inaangkin po namin ang pagbuhos at pagdaloy ng biyaya at pagpapala. And so right now, we declare, O God, financial blessings, financial stability, financial breakthrough in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, sawayin po ninyo ang pumipigil sa mga biyaya at pagpapala ng aking pong mga kapatid na ito. At inaangkin po namin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Salamat po, Ama, sa araw na ito, O God, na iyong patuloy na ipinararanas ang iyong kabutihan sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. O God, we give you back all the glory and honor, O Lord. Today, O God, na maging ang mga tao'y hihipuin mo, O Diyos, na tumulong para po sa operation tulungan na ito, Panginoon, ng aming pong mga misyon na gagawin para po sa mga nangangailangan. Humipo ka ng maraming tao, O Diyos, na magpapadala ng kanilang mga tulong at handog para po sa lahat ng mga nangangailangan naming mga kababayan, O God. Sa kahit kaunting paraan, Panginoon, kahit sa maliit na paraan, ito'y mapagsasama-sama namin at ito'y magiging malaki, O Diyos. O God, kaya naman sa umagang ito, aangkinin po namin ang tagumpay ng misyong ito. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samot dalangin.
ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sasambahin ka ngayon na luluwalhati. Praise the Lord! Okay, nakaraan tayo kahit papatay-patay po ang ating internet. Ano po? Glory to God! So, inuulit ko po mga kapatid, ang ating pong misyon, operation, tulungan. Kaya sa lahat ng hinihipo ni Lord ngayong umagang ito, simulan na po ninyo ang pagpapadala ng inyong mga tulong. Praise God! Pwede kayong mag-drop by sa church na po. Ang aming pong church ay matatagpuan dito po sa kilometer 18 Impex Compound along Alabang Sapote Road. Sa harap po yan ng SM Hypermart bago dumating po ng tinatawag na Uniwide Metro Mall. Ang pinaka-landmark po namin ay makikita nyo sa kanto po ang isang Rayo Aki Gas Station. Papasok lang po kayo 50 meters away mula po doon, makikita nyo na po ang iglesia o ang simbahan po ng sa Diyos. Walang imposible. So pwede po ninyong ipadala doon ang mga used clothes, mga RTF, ready to eat food. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. So, maging doon po sa mga gusto magpadala ng cash, no, through GCash at PayMaya, mababasa nyo sa pin comment, ano po, mga kapatid. Hallelujah. So ito po isang magandang misyon na ating pong gagawin, sapagkat ito'y gagawin natin hindi lamang para sa mga kababayan natin, higit sa lahat ginagawa natin ito sa ating Panginoon Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon, nakita nyo akong nakabilanggo, dinalaw nyo ako, nakita nyo akong may sakit, ay pinanalangin nyo ako, nakita nyo akong naubaran, ako po ay dinamitan ninyo. Sabi ng mga alagad, kailan ka namin nakita na ganun ang iyong kalalagayan? Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ginawa nyo sa maliit, hindi nyo sa kanila ginagawa, kundi sa akin ninyo ginawa. Hallelujah. Praise the Lord. So, purihin ang Panginoon. So, isang magandang umaga sa ating mga kapatid, no? Mula po, dito po sa San Pedro, Laguna, kina Brother Bob Atendido at Sister Becky Atendido. Hallelujah. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, isang mapagpalang umaga kay Brother Luisito Miquiyabas at ganun din po kay Ate Eloy Miquiyabas, ha? At sa Sucat, Parañaque, San Antonio, Bali 6 kay Sister Lioby Palomares at sa kanyang asawa na si Brother Rudy Palomares. At shoutout din kay Nanay Estela Pugal. Good morning, Nanay Estela. Pagpalain po ng Diyos ang inyong pamilya, ha? At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Becky Garcia ng BF Resort. Ganon din po kay Kim at kay Mary. Good morning din kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas at ganoon din kina Hansel at kay John Lee. Hallelujah. Good morning din kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido at kay Brother Danny Somido at sa kanyang pamilya. At mula sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, batiin din natin ang isang magandang umaga si Sister Elena de los Santos at ang kanyang buong sambahayan. At ganun din, isang mapagpalang umaga po kay Sister Levi Rafael at kay Brother Ruel Rafael at kay Nanay Leti Ignacio. Nandiyan pa ba sa inyong bahay? At ganun din po kay Kit at sa kanyang anak na si Eris. Isang
Mapagpalang umaga rin kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. At good evening kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Ganon din kay Diana at kay JR, ha? Sister Mems. Ako'y nagdurusa, forever sa buhay. Ako ay ligo, forever buhay magbabago. Kailan pa ba ito matatapos? Nasa pagod na raw si nanay, nakauwi na si nanay. Hallelujah. Shout out kay Nanay Esther Pagtakhan. Wow, mataas daw ang uric acid at sugar ni Nanay. Letty Ignacio. Kain-kain lang ng okra para bumaba ang uric acid. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. So sa himig po ng tugtugin ito mga kapatid, welcome po Sister Lily. Pakisabi kay Brother Albic. Praise God. So sa himig po ng tugtugin ito, muli pansamantala po tayong magpapaalam. Bukas po ang pagpapatuloy ng ating ikatlong yugto, no? How we are going to increase our faith kung tayo po ay kulang sa pananampalataya. Anong paraan naman ang gagawin ng isang tao para lumago at madagdagan ang kanyang pananampalataya. Hallelujah! So sana po mga kapatid ay maghari ang pag-ibig ng Diyos, pagharian tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating pong buong sambayanan, na at patuloy na ang kanyang kaligtasan, ang ating pong dadalhin, babaunin, saan man tayo pumunta, saan man tayo dumako mga kapatid, saan man tayo dalhin ang ating mga paa, ay lagi natin kasama ang maingat at ang pagliligtas at proteksyon ng Panginoon. At ang kanyang walang hanggang pakikisama at pakikipisa ay laging sumaatin upang tayo pagharian ang kanyang dakilang kapayapaan. So ngayong umagang ito mga kapatid, manatili po tayong matatag, manatili tayong malusog, manatili po tayong matibay. Praise God, ligtas palagi. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian at kapulihan. God be all the glory. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny